Naku po, matindi 'to mga tol, 'no? Itong panonoorin natin mga kapatid ay bagong-bagong balita pa lamang 'no. China, inabuso ang yamang dagat ng Pilipinas. Sira na ang mga corals mga tol. No, ito isang part ng ating exclusive economic zone, 'no. Isang part 'to ng ating West Philippine Sea na inubos daw mga kapatid ng China yung ating mga corals. Yan ang ating papanoorin, bibigyan ng reaction video and commentary. Dito pa lang hindi pa ba maninindigan mga kapatid ang Pilipinas, di ba? Magtatakot-takutan pa rin ba? Hindi naman sa magsisimula ng gulo, no? Hindi naman sa magsisimula ng away. Pero kailangan talaga natin mga kapatid mas lalo pang tindihan ang pagbabantay. Nagawa nila to kasi walang nagbabantay siguro mga tol. Pero eto mga kapatid ay kailangan talagang gumising na no sa ating mga kinauukulan. Ang source ng balitang panonoorin natin mga kapatid ay walang iba kundi si John Reps mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. Syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. At syempre kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na katulad nito. Huwag na po natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to. Halos ubos na raw ang mga coral reef o bahura na tirahan ng mga isda sa paligid ng Rosol Reef o Iroquois Reef na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa mga diver ng Philippine Navy na sumisid at nagvideo sa ilalim ng dagat matapos umalis doon ang mga Chinese militia vessels. Nakasay ito to? Lakod na? Hawakan mo muna. Pawag mo sa akin yung hawakan. Yan. Yung swarming areas nila, we pinpointed it. And then when they left, we sent out our divers to do an underwater survey. Nasira na yung mga corals and there may mga debris. Itinuro pa ng Umalis na sila, wala na sila mapapakinabangan dyan mga tol eh. Yung mga coral reefs na yan, dyan nagpaparami yung mga isda. Bahay nila yan, dyan sila nangingitlog, dyan sila nag-aanak, dyan sila dumadami mga tol. Since winasak na nila yung coral reefs mga tol, anong gagawin pa nila dyan? Wala na rin sila mahuhuling mga isda dyan, di ba? So eto ang unti-unti nilang gagawin. Dahil alam naman din nila siguro pagdating ng panahon ay wala rin naman mapapala yung pagmamatigas nila dyan. Kasi nga ayon sa international court, di ba? Ayon sa international na batas, UNCLOS, ito ay pagmamay-ari ng Pilipinas, di ba? So ngayon ay nagmamatigas sila dyan, ayaw nilang umalis. Pero alam din naman nila na darating ang panahon wala silang panalo dyan at mapapaalis din sila dyan mga kapatid. So ngayon pa lang, winawasak na nila, sinisira na nila yan. Mga tol, exclusive economic zone yan ng Pilipinas. No, dapat tayo ang nakikinabang dyan. Yung mga likas na yaman dyan, yung mga coral reefs, for example yan, dapat inaalagaan natin yan dahil dyan nga, yan yung breeding area ng mga isda. Diba? Dyan sila nagpaparami, tahanan nila yan. Sinisira na nila, diba? Pagkatapos nilang sirain, umalis na yung mga milisya o lilipat naman sa iba yan. Doon naman sila ngayon magwawasak hanggang sa dumating yung panahon, yung West Philippine Sea, Dead Sea na yan, no? Wala na. No, wala ka nang makukuha dyan, wala nang natira sa'yo. Kinuha na nila lahat. So ano ngayon yan? Ano mangyayari ngayon dyan, di ba? So tuloy natin, nakakainis no? Philippine Navy diver ang mga bato na kamakailan lang ay puno pa raw ng buhay na corals. Just a naked eye, untrained eye, mukhang bagong hakot yung mga corals. We are not making any conclusions at this time. It's a work in progress, but we just want to report that we noticed coral harvesting in the area where they were seen loitering and swarming. Hindi pa malinaw kung ano ang ginagawa ng mga kumuha sa mga corals. Nakikipag-ugnayan na rin ang Armed Forces of the Philippines sa maritime biologist at mga eksperto upang malaman ang epekto sa mga isda sa pagkuha ng mga corals. Pero ayon sa AFP ay maaari daw itong makaapekto sa food security. They are really indeed into coral harvesting.
that will be affecting the production of fish. Oh, That is diba? a threat to food security later on. Hindi lang naman sa atin yan. Sa buong mundo yan. Batay sa Convention of International Trade of Endangered Species of Flora, regulated ang international coral trade pero kailangan ito ng export permit para matiyak na maprotektahan ang mga corals kahit na hindi pa ito nanganganib. Pero bukod sa yamang dagat gaya ng mga corals, tila may mas malalim pa raw na pakay ang mga Chinese militia vessels sa West Philippine Sea ayon sa AFP. Malapit lang daw ang Rosol Reef sa Recto Bank na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Recto Bank kasi, kaya binabantayan natin, that's oil and gas rich based on survey. And we also noticed them to be swarming in Nares Bank. May presence din sila, that's on the western side naman of the Recto Bank. So dumidikit sila sa Recto. Ayon sa So eto na nga, no, nagsisimula na rin sila. Inuubos nila yung coral reefs para walang sagabal mga kapatid kung sakasakali magdidrill sila dyan para naman sa langis. Sabi nga ganun, mukhang hindi lang basta-basta yamang dagat yung target nitong mga inchik na to, kundi yung mismong langis na. So ano ngayon ang gagawin ng Pilipinas kapag nakita na natin na talagang nagdidrill na sila at kinukuha na nila yung mga langis na dapat Pilipinas ang nakikinabang dahil nga pasok to sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So patigasan na lang talaga ng mukha yan mga tol, no? Kung ang iisipin pa rin natin, baka mag-escalate yun. Naiintindihan natin yun, no? Baka nga naman mag-escalate at baka nga naman tumaas ang tensyon, magkagulo, hindi pa naman natin kaya. So anong gagawin natin? Panonoorin na lang natin sila habang sinisip-sip yung langis dyan. No, siguro nga gano'n na lang talaga gagawin natin. Nagagalit pa yung ibang mga senator kapag naikipag-alyansa tayo sa ibang bansa, no? Dapat daw tayo bida. Ang Pilipinas, ang magagawa lang dyan, diplomatic lang muna. AFP, nadagdagan na rin ang Chinese militia vessels sa Rosol Reef. Based on the latest Halika natin ng onte. bank. So dumidikit sila sa Recto. Ayon sa AFP, nadagdagan na rin ang Chinese militia vessels sa Rosol Reef. Based on the latest report, nag-increase pa ng kaunti yung nandun sa Iroquois. Sa Rosol Reef, naging 40 na as of last night. But the good news is we also have our presence there. Sa ngayon ay wala pang tugon ang Chinese Embassy sa isiniwalat ng AFP. Pero sa huling pahayag ng kanilang Foreign Ministry, gaya ng lagi nitong sinasabi, iginigiit ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang buong West Philippine Sea. Kapal, grabe. Hit. So paano na nga yan mga tol? Diba? Paano na nga yan? Yan ang lagi natin tanong. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera. Pero habang tayo ay matyaga at nagtitimpe sa mga ginagawa nila sa atin mga tol, binabalahura naman nila yung ating bakuran. Kumbaga para silang lamok na inuubos yung ating yaman habang hindi natin sila mapalo-palo, di ba? Kasi ang iniisip natin baka magsumbong, sumugod yung mga dambuhalang lamok, lalo tayo magkanda leche-leche mga tol. Paano nga yan, no? So ano kaya ang gagawin ng ating kinauukulan? Yan naman din ang tanong ng taong bayan. So may magsasabi, kung may magsasabi man, ang mga taong bayan, napakatatapang, parang ready na talaga sila makipag-confrontation. No, mag-enlist na kayo sa mag-enlist na kayo sa Navy para na kayo sa ma-deploy na kayo sa West Philippine Sea. No, hindi nga kasi gera mga tol ang gusto natin mangyari. 'Di ba? Ang gusto lang natin mangyari mga tol, makuha natin yung respeto na dapat na ibinibigay sa atin dahil atin 'yan, bakuran natin 'yan. 'Di ba? Pero ang hirap nung sitwasyon kasi natin no. Hindi ka pwedeng magmatigas kung ayaw mo ng gera dahil pag nagmatigas ka automatic doon din papunta. Pero alam nyo mga kapatid, naririnig naman natin kadalasan, no? Wala na talagang ibang pupuntahan to kundi yun na. Hindi natin sila mapapatigil, hindi natin yan makukuha sa diplomasya. Yun na talaga yung pupuntahan yan. No, yun na nga talaga. Pero kung tatayo lang tayo sa Pilipinas at dahil gusto lang natin maging bida, dahil napakayabang natin, gusto lang natin talagang tayo maging bida, ayaw natin humingi ng saklolo sa ibang mga kaalyansa natin, wala. Anong mangyayari sa atin? Ito at pakinggan natin mga kabayan ang iba pang pahayag ng Westcom kaugnay sa paglimas ng mga yamang dagat sa ating exclusive economic zone. And I'd like to take this opportunity. Meron kasing coral harvesting kaming na-notice
yung swarming areas nila, we pinpointed it. And then when they left, we sent out our divers. We sent out our divers to do an underwater survey. And nakita namin na wala nang corals, nasira na yung mga corals and there may mga debris. So these are untrained eyes of the Navy divers. So we are coordinating with yung mga scientists, yung mga expert to do their own assessment of the area. So we already have the pinpointed areas na dati silang nagsuswarm. So we are not making any conclusions at this time. It's a work in progress, but we just want to report that we notice coral harvesting in the area where they were seen loitering and swarming. Sabi ko kanina, in early July, we sent out our ships there. Napaalis natin na Itaboy. Immediately after they left, we sent out our divers. So it's sometime in July. Wala na natira eh. In the area, wala na natira doon. So hindi namin alam. So we were coordinating with the experts to dive. And dati na ba yun? O bago lang? From our untrained eye ng ating mga diver, mukhang bago. Hindi, we cannot say with 100% na tama sila because hindi nga sila mga expert. But just a naked eye, untrained eye, mukhang bagong hakot yung mga corals. So hindi naman question yan kung bago o luma eh. Pero hinakot kasi ng ibang bansa, mga tol. Hinakot ng mga dayuhan, hinakot ng mga mananakop, mga tol, yung yamang dagat na dapat ang Pilipinas lamang ang nakikinabang kasi nga exclusive economic zone natin yan, mga tol eh. Dapat tayo nangangalaga dyan eh. Di ba? Pinapakinabangan ng ibang bansa, mga tol. The presence is already alarming because we have the sovereign rights there in our exclusive economic zone. Now, ito namang suspetsya pa lang natin. We are not saying that they are harvesting our corals. We suspect that somebody is harvesting our corals and that means that they are violating our sovereign rights. Di ba? Ayaw pa niyan diretsahin, mga tol eh. Sino pa bang ibang harvest nun? Di ba? Nandudun nga sila dati. Yun nga yung pwesto daw dati ng mga Chinese militia vessels. Alangan ng habang nandudun sila, hinaharvest ng Vietnam, hinaharvest ng Pilipinas, hinaharvest ng Amerika, 'di ba? Sila nga yung nandudun eh. 'Di ba? Di wala nang iba. Sila na nag-harvest nun, 'di ba? Sovereign rights natin, mga tol. Yung soberanya natin. Doon sila nag-harvest. Harvesting our corals and that means that they are violating our sovereign rights. 'Di ba? Tayo lang ang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea. And it looks like somebody is exercising that right without our permission. So that's why it's alarming because as far as the Western Command is concerned, it is our duty to protect that sovereign rights para sa mga Pilipino. Sila dapat ang mag-enjoy ng resources na nandoon sa exclusive economic zone. So yun nga, no, mga tol. Dapat ang mga Pilipino lang talaga ang nakikinabang sa mga resources sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. So kung mananatili tayo sa kagustuhan nating kapayapaan, which is yun naman talaga yung gusto natin. Pero kung mananatili tayo sa diplomasya at hindi natin mamamatyagan yan, mga tol, ganyan sila, paparami sila ng paparami. Sabi nga kanina, di ba? Nadagdagan pa yung bilang ng mga Chinese militia vessels na dumating, mga tol. So ano pang aabutan ng mga susunod na henerasyon? Ang sakit isipin, mga tol, no? Na pagdating ng mga susunod na henerasyon, yung mga kaapu-apuhan na natin, mga susunod na henerasyon, mga tol, wala na, deads na ang West Philippine Sea. No? Kung pananatilihin natin na masyado tayong mabait sa kanila, na kapag may nagmamatsyag at may sumusuporta sa ating bansa, natatakot tayo para sa kalagayan nila. Parang ganun kasi lumalabas eh, natatakot tayo para sa kalagayan nila. No? Baka daw mag-escalate. So eto, mga tol, inuubos yung ating lakas na yaman dito. Ito pa lang yun, mga tol. Ito pa lang yun nadidiskubre.
Hindi natin alam, baka sa ibang lugar ganun na rin ang ginagawa nila sa ngayon, no? Sa mga coral, sa mga isda, inuubos na nila. Yung mga isda, mga tol, diyan nakatira yan, diyan sila nagpaparami. Yan yung mga bahay nila. So lilipat ng ibang lugar yan, walang pinagkaiba yan sa mga hayop na nakatira sa gubat, na kapag pinutol mo yung mga puno, syempre magsisilipatan ng lugar yun kasi wala na silang tirahan. 'Di ba? Ganon din yan sa karagatan, mga tol. Yan yung gubat nila. Pag tinanggal mo yung mga corals dyan, pag inalis mo, pag inharvest mo yung mga corals dyan, saan patitira yung mga isda? Lilipat ngayon yan ng lugar. 'Di ba? At kapag inubos nila lahat ng coral reefs dito sa West Philippine Sea, asan na yung likas na yaman ngayon ng karagatan dyan? 'Di ba? Tapos susunod, makikita na natin dyan, nagdi-drill na sila ng langis nila. Ay nako, tapos diplomasya tayo, mga tol, no? So ano masasabi nyo tungkol dito, mga tol? Comment kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.